Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Isang magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Dan, na bumabati sa bawat isa na lahat ng nakikinig sa atin po. Alam namin na kanina pa ho kayo nakaantabay sa atin pong takdang panahon ng atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon dito sa AWR 89.1. Ngayon pong gabi ay alam kong kanina pa kayo naghihintay. Kaya nga't kayo na nariyan sa inyong mga kanikanyang mga tahanan ay magandang gabi po sa inyong lahat. Inyo pong muling ipagkaloob sa amin ang inyo pong mga pandinig, ang inyo pong mga tenga at kami po'y nakatitiyak na sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, ito'y muling magbubukas ng atin pong mga puso at isipan sa kung ano ang katotohanan na nais ng Panginoon na atin pong matuklasan. Sa amin pong mga kaibigan, mga kababayan na kasalukuyan ay nagmamaneho, samantalang kayo po ay nasa daan, alam kong kayo po ay umaantabi din sa amin pong ginagawang pag-aaral sa Revelation of Hope. Ang amin pong dalangin ay maging maingat po ang inyong pagmamaneho samantalang kayo po ay nakikinig sa atin pong Revelation of Hope. Sa amin pong mga kaibigan na patuloy na umaantabay din sa ating Facebook Live at saka sa YouTube, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon na sulok ng Pilipinas o ng daigdig, umaga, tanghali, hapon o gabi man sa inyo, kayo po ay aming binabati ng isang napakagandang araw. Sana ay maranasan natin patuloy ang kalinga, ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa. Kaya nga kung kayo po ay may mga concerns, katanungan, pwede kayong tumawag sa mga bilang 0917-1742-777, 0917-1742-777, 0918-9447-891, 0918-9447-891. So yan po ang mga numero kung saan kami po ay inyong matatagpuan at kami naman ay handang tumugon sa anumang mga bagay na nais po ninyong maliwanagan mula po sa ating pag-aaral ngayon pong gabi. Bago tayo magsimula, nais kong hilingin ang pakikisama ng langit sa magitan po ng banal na Espiritu upang maging maliwanag lahat ang atin pong pagtatalakay, lalong-lalo na sa atin po na makikinig ng mensahe mula sa ating Panginoon. Mahal po naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon ninyo pong ipinagkaloob sa amin upang minsan pa ay pakinggan ang inyong tinig. Tuklasin ang tanging yaman ng langit na inyo pong inilaan at ipinangako sa bawat isa. Maaari po bang bigyan ninyo kami ng pangunawa at pusong mapagtanggap sa katotohanan ng langit na nais po ninyong ipagkaloob sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung nakaraang gabi ay atin pong tinalakay ang isang paksang Inside the Lost Ark. Ang kabuuan ng atin pong pag-aaral nakaraang gabi ay may kinalaman po sa kautusan ng Panginoon. Ang 10 utos na kanyang ibinigay kay Moses, isinulat ng kanyang daliri. Doon po sa bundok, na ito, ang 10 utos na ito ay upang maging paalaala sa lahat ng bansang Israel, lalong-lalo na sa ating kapanahunan sa kung anong mga hakbang na dapat po nating gawin upang lubos po nating malaman, maunawaan at matuklasan ang tunay na likas ng Panginoon para tayo po ay hindi mailigaw ng landas. Nais kong ulitin ang 3 mahalagang bagay na siyang buod na atin pong tinalakay kagabi. Ang una
ay ang 10 utos ay nagtuturo sa atin ng kasalanan, na ang tao ay nagkasala. Ang dahilan kung bakit po merong kautusan ay sapagkat may kasalanan. At ang kautusan ay nagsasabi sa atin na kailangan natin ng isang tagapagligtas. Pangalawa, na siyang buod ng atin pong tinalakay, ang Panginoon ay sumasampalataya, iniingatan niya at itinuro ang 10 kautusan. At ang ikatlo, ang Iglesia ng Diyos sa huling kapanahunan ay ang mga sumusunod sa kautusan. So tandaan po ninyo ang 3 mahalagang yaan. Yan po ang buod ng atin pong tinalakay ngayon pong gabi. Ngayon pong gabi ay meron tayong muling panibagong paksa. At ang paksang ito ay tunay na makakatulong sa bawat isa sa atin. Ang tanong ay, sino sa atin ang hindi na-stress? Sino sa atin ang hindi nababalisa? Sino sa atin ang hindi nag-aalala sa dami ng problema kaliwat kanan sa loob at labas ng pamilya? Napakarami na para bagang gumugulo sa atin pong isipan. Alam ba ninyo, kaibigan, na ang Diyos, ang langit ay meron pong sariling programa din, na ang programang ito ay para ikaw at ako na nababalisa, nai-stress sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Sa bilis ng takbo ng panahon, ay meron pong God's anti-stress program ang langit. O, madaling salita ay meron pong programa ang Diyos na ang programang ito ay panlaban sa pagkabalisa, paglaban sa pag-aalala, paglaban sa stress, paglaban sa pagkatakot, anything na siyang bumabagabag at nagpapahirap ng atin pong isipan, ng ating damdamin, ng ating puso na apektuhan maging yung atin pong physical, maging yung relasyon natin sa ating kapwa-tao. Kaibigan, salamat sa langit sapagkat merong programa na inilaan ang Panginoon, panlaban ito. Ano ho? Kaya nga't kung atin pong bubuksan ang ating mga diwa, ang atin pong puso at isipan, at alamin, tuklasin kung ano ang programang ito, kaibigan, kailanman hindi nagkamali ang Diyos para sa iyo. Kailanman ang Diyos, ang kanyang hangarin ay upang ikaw at ako ay mapabuti, makapamuhay tayo ng merong kapanatagan, kapayapaan sa kabila ng tayo ay nabubuhay sa isang magulo, madilim at makasalanang sanlibutan. God's anti-stress program. Ano kaya ito? Alam po ninyo ay may mga pangyayari sa atin pong buhay na hindi po natin inaasahan. May mga karanasan tayo na tila bagang nagpapahirap, nagpapabigat ng atin pong buhay araw-araw na lumilipas sa atin. Kailangan natin ang proteksyon ng ating sarili laban sa maraming kabalisahan o di kaya ay pag-aalala o di kaya pag-iisip. Alam ba ninyo na ang mga manggagamot ay nagsasabi na kailangan natin mag-relax, kailangan natin magpahinga, kailangan natin mag-exercise upang atin pong maiwasan ang anumang bagay na siyang nagpapabigat ng atin pong katawan. Maging ang mga dalubhasang manggagamot ay nagsasabi rin sa atin na iwasan natin ang anumang pag-inom ng alak, paninigarilyo, at ganoon din po ang pag-inom ng kape. Matagal na ang panahon bago dumating ang medical profession, ay pinag-uusapan na ho ang benepisyo ng pagpapahinga at relaxation ay inirekomenda na ito ng Diyos nung unang lalangin ang mundong ito. May mga katanungan, tayo, na tanging ang Diyos lamang po ang makakatugon sa mga pagkabalisa, sa mga stresses, sa mga pag-aalala, sa mga bigatin na dumarating sa buhay ng tao. Kaibigan, nais kong idiin sa inyo ngayong gabi. Ang Diyos kailanman ay hindi nagkamali. Ang Diyos kailanman ang kanyang hangarin ay para sa ikabubuti ng tao. Opo, para sa iyong ikabubuti, kaibigan ko. Para sa aking ikabubuti. Para sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya nga tignan natin ang katugunan ng Panginoon sa mga bagay na ito. Ang tanong sa atin ngayon pong gabi ay, meron bang praktikal na suhestyon ang Biblia?
upang maging tulong sa atin na makapagpahinga tayo sa isang walang kapahingahang mundo na atin pong ginagalawan. Ano ba ang sinabi ng Panginoon sa kanila na nagpapagal, nabibigatan, may mga dalang pasanin, personal, pasanin sa trabaho, pasanin sa pamilya, o mga bagay na parabagang hindi tayo makamove on sa atin pong araw-araw na buhay. Meron bang sinabi ang Panginoon? Meron ba siyang pangako para tayo na mga napapagod, nagpapagal, nahihirapan, nag-aalala, nag-iisip, ay merong katugunan para naman maranasan natin ang alwan, ang kapayapaan, kapanatagan ng atin pong buhay. Alam po ninyo, ang Panginoon ay meron po siyang pangako na ang pangakong ito hindi lamang kanyang iniwanan sa kanyang mga alagad. Ang pangakong ito ay kanyang ibinigay maging sa atin sa ngayon. Opo kaibigan, ikaw at ako, na nangapapagal, nangabibigatang lubha, may mga dala-dala tayong mga bagay. Maaring hindi ko alam ang iyong daladalang bigat sa iyong balikat. Hindi mo alam ang daladala ng aking balikat. Pero lahat tayo may mga pinagdadaanan sa buhay. Merong magaan, merong mabigat-bigat, meron namang mabigat, meron namang sobrang bigat. Ganun pa man, anuman ang dalahin natin sa ating mga balikat, na siyang gumugulo at nagpapahirap ng ating buhay. Kaibigan, pakinggan mo ito. Merong pangako ang Panginoon para sa iyo. Sangayon po sa aklat ng Mateo 11, talatang 28, ang sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papapagpahingahin. Salamat sa langit, salamat sa Diyos, sapagkat nakikita ng Panginoon ang kalagayan mo, kaibigan. Nakikita ng Panginoon ang kalagayan mo, aking magulang. Nakikita ng Panginoon ang ating katatayuan, At sa Panginoon lang natin po pwedeng ilagak, ilabas lahat ng atin pong nararamdaman. Kaibigan, mismo ang Panginoon ang nag-aanyaya sa iyo at sa akin. Meron ka bang dalang bigat sa iyong buhay? Meron ka bang pag-aalala na parabagang nag-iisip ka na wala nang halaga ang iyong buhay? Meron bang mga pangyayari sa iyong karanasan sa araw-araw na lumilipas na parabagang nag-iisip ka kung meron bang halaga pa ang iyong buhay? Kaibigan, narito ang Panginoon. Kanyang inilalawit ang kanyang kamay sa iyo at sa akin dahil alam niyang mabigat ang iyong pinagdadaanan. Ang sabi niya, kayo'y lumapit sa akin at kayo ay aking papagpapahingahin. Lumapit kayo sa akin at ako ang magdadala ng inyong bigatin. Lumapit kayo sa akin at makakaramdam kayo ng ng gaan at ligaya sa inyong buhay. Hallelujah to the name of God. Tanging ang Panginoon lamang ang nag-aalok ng kapahingahan. Ito ang isa sa mga programa ng Panginoon para ikaw at ako ay maranasan natin ang tunay na ligaya ng buhay. Alam mo kaibigan, sa buong Biblia, ang bayan ng Diyos ay laging naglalaan ng isang buong araw kada isang linggo. At ito'y ginugugol sa panahon ng pagsamba, pagpapahinga kasama ang kanilang Diyos na manlalalang. Alam mo ba na sa araw na yan, ang mga tao ay sisigla, mapapalakas sa physical, sa mental, maging sa atin pong spiritual. Saan ba nanggaling yung kaisipan na araw ng kapahingahan at ano ang tawag dito? Sangayon sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, talatang 2, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, siya'y nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa, at kanyang binasbasan ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. So narito po ang Panginoon na nagsabi na nagpahinga siya sa araw na ikapito. Binasbasan ng Diyos ang araw na ikapito.
Ipinangilin ng Diyos ang araw na ikapito. Kaibigan, kung meron 7 araw sa loob ng isang linggo, isa ang special na araw sa Panginoon at ang araw na yan ay walang iba kundi ang ikapito. Dahil sa ikapito, mismo ang Diyos ay nagpahinga. Hindi naman siya napagod. Pero bakit siya nagpahinga? Sapagkat gusto niyang mag-iwan ng halimbawa na ang ikapito ay napakahalaga sa Kanya, ang ikapito ay special sa Kanya, sapagkat of all 7 days, tanging ang ikapito lamang ang Kanyang binasbasan at Kanyang ipinangilin. Napakagandang pagtatalakay ang paksang ito, sapagkat ito ang kinalimutan ng marami na katugunan pala ng Panginoon sa mga pagkabalisa, pag-aalala, pag-iisip ng tao sa kanyang buhay sa araw-araw. Exodus talatang 20 talatang 10, Kapitulo 20 talatang 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Alam po ninyo, ang Sabat ay araw po ng kapahingahan. Ano po? Ang sabi niyan, ang Diyos ang unang nangilin ng araw ng Sabat. Hindi ka ba natutuwa, kaibigan, na mismo ang Panginoon na gumawa ng kautusan, mismo ang Panginoon ang nagsabing kanyang pinagtibay ang kautusan, siya mismo ang unang sumunod, kaya nga't siya ang unang nangilin ng araw ng Sabat. Sa katunayan nga, ang Biblia ay nagsasabi na ang araw ng Sabat ay napakahalaga, kaya nga tinawag ito na Sabat ng Panginoon ninyong Diyos. Hindi ko po Sabat ito, hindi ko araw ng kapahingahan ito. Ito po ay Sabat ng Panginoon. Na ang Sabat ng Panginoon nating Diyos, ang kanyang programa para matugunan ang atin pong paghihirap, ang atin pong mga pagkabalisa, ang atin pong mga pag-iisip, ang mga bigatin na dumarating sa atin pong buhay. Napakabuti ng langit sapagkat ang Sabat ay nilalang 2,000 taon bago ang mga Hudyo. Ang Sabat ay nilalang 2,500 taon bago ang 10 utos ay ibinigay. Ang Sabat ay nilalang 4,000 taon bago ipanganak ang atin pong Panginoong Hesus. So, ang tanong ngayon pong gabi is, ano ang araw ng Sabat? Sapagkat ito ay napakahalaga na dapat natin maunawaan. Ano ang ibig sabihin ng Sabat? Ang ibig sabihin pala ng Sabat ay araw ng kapahingahan. Ang Sabat na siyang araw ng kapahingahan, nagpahinga ang ating Panginoon. Binasbasan niya ang araw ng Sabat at ipinangilin ang araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat ay ikapitong araw. Araw ng kapahingahan ay ang araw na ikapito. Ano ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw para ibukod mula sa ibang araw ng sa linggo? Katulad ng atin pong nabasa kanina sa aklat ng Henesis, Kapitulo 2, talatang 3, binasbasan ng Diyos ang araw na ito. Ipinangilin ng Panginoon ang araw na ito at kanyang ipinagpahinga sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Alam mo ba, kaibigan, na ang Sabat ay hindi nakakainip na araw ng pagbabawal. Ito ay araw na pinagpala ng Diyos upang maging pinakamasaya sa buong isang linggo. Kaibigan, nais kong ulitin sapagkat ito po'y napakahalaga. Ang araw ng Sabat ay hindi po nakakainip na araw ng pagbabawal. Ito ay araw na pinagpala ng Diyos. Alam nyo kung ang araw na pinagpala ng Diyos, ang Sabat, sila na nagpapahinga, nangingilin ng araw ng Sabat, ay pinagpapala rin ng Diyos. Ang araw ng Sabat ang pinakamasayang araw sa buong isang linggo. Hallelujah to the name of God. Napakabuti ng langit sapagkat alam ng Panginoon na ang tao araw-araw napapagod. Alam ng Panginoon na ang tao araw-araw ang kanyang isip ay nabibigatan.
kadalasan ay hindi tayo makapag-concentrate sa ating mga ginagawa kasi mas mabigat ang nangyayari sa ating pong buhay na sa halip na dapat ay magkaroon tayo ng isang araw na pinagpala, isang araw na magpahinga, isang araw na atin pong ilalaan hindi sa inyong sarili, isang araw na atin pong ilalaan para sa Panginoon na siyang nagpapala sa ating araw-araw. Ano po? Okay, paano natin malalaman na mananatili pa rin na mahalaga sa Diyos ang araw ng Sabat? Tingnan nga po natin, Exodus Kapitulo 20, talatang 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Alam po ninyo, ang kautosang ito ay hindi lamang kautusan sa lumang tipan. Hindi lamang ito ibinigay sa mga Hudyo. Ang kautosang ito ay ibinigay sa lahat ng tao. Ano ho? Kaya nga't ang sabi diyan, alalahanin mo. Ang kasalanan ang siyang naging dahilan kung bakit naging malilimutin ang tao. Kahit alam niya na ito ang totoo, kahit alam niya na ito ang tama, subalit dahilan sa ang tao ay abala sa lahat ng mga bagay. Dahil ang tao ay abala sa mga gusto niyang mabuhay ang kanyang pamilya, nakakalimutan na o di kaya ay sinasadyang kalimutan ang araw na ito. Sayang din naman nga na tayo ay kumita pa sa araw, pero kaibigan, ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pag inalala natin ang araw ng Sabat upang ipangilin, kinikilala natin na ang Diyos ang siyang mailalang sa atin, kinikilala natin na ang Diyos ang siyang tumubos sa atin, kinikilala natin na ang Panginoon ang siyang nagligtas sa atin, at ang Panginoon din ang siyang magpapala sa atin. Kaya nga't ang sabi ng aklat ng Hebreo, siya na nangako ay tapat. Kaibigan, alalahanin natin ang araw ng Sabat upang ipangilin sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang pinaka nakalimutang kautusan sa buong mundo ngayon, kaibigan, ay walang iba kundi ang araw ng Sabat. Sa banal na kasulatan, ano ang kinakatawanan ng Sabat? Ezekiel 20, talatang 12. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat, upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Oh, kaibigan, iyong pakinggan. Ang Sabat na dapat nating alalahanin upang ipangilin, ang sabi ng talata ng Ezekiel, ito ay tanda na siya ang ating Panginoon na nagpapaging banal sa atin. Katulad baga ng maalala ba ninyo, ang mga kalabaw, halos pare-parehas ang mukha niyan, ang katawan niyan, walang pupwedeng pagkakilanlan ng mga kalabaw. Kaya nga't nung araw, hindi ko alam sa ngayon, nung araw ang mga kalabaw ay nilalagyan po ng palatandaan ng nagmamay-ari nito. Na kung sakaling mawala man yan, makasama man niya, makahalubilo man niya ang kanyang kapwa kalabaw, at kung ikaw ay naghahanap ng kalabaw, ang titignan mo ay meron ba siyang palatandaan? At kung yung palatandaang iyon ay nakita mo, at tama ang palatandaan, walang ibang nagmamay-ari noon kundi ikaw. Kaibigan, ang araw ng Sabat, kung saan ipinangilin ng ating Panginoong Diyos, ang sabi rito ay magiging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Kaibigan, ang Sabat ay palatandaan na tayo ang bayan ng Diyos. Ang Sabat ay palatandaan na ang Panginoon ang siyang nagpapaging banal sa atin pong lahat. Ang pangingilin ng Sabat ay nangangahulugan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na siyang lumikha. Ang pangingilin ng Sabat ay nangangahulugan ng pananampalataya na ang kaligtasan ay na kay Kristo at hindi sa gawa. Ang pangingilin ng Sabat
ay nangangahulugan ng nagbibigay ng buhay na relasyon sa atin pong Panginoong Diyos. At ang pangingili ng Sabat ay nangangahulugan ng pagtatapat sa Diyos. So, kaibigan, napakaliwanag. Napakaliwanag. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang mensahe ng langit, ang kanyang programa upang maibsan ang bigatin, maibsan ang anumang pagkabalisa, pagkatakot, pag-aalala, pag-iisip o stress ng tao sa kanyang buhay araw-araw. Ang Sabat ba ay ginawa lamang para sa mga Hudyo? Na kung saan ito po ang madalas natin naririnig, maging doon sa mga tagapagturo ng Biblia. Tuklasin natin kung ano ang binabanggit ng aklat ng Marcos, Kapitulo 2, talatang 27. Alalahanin po ninyo, ito po ay masusumpungan sa bagong tipan. Hindi po ron sa lumang tipan, ha? Marcos, Kapitulo 2, talatang 27. Sa bagong tipan, ito ho ang kanyang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil saan? Nang dahil sa iyo, kaibigan ko. Nang dahil sa akin. Nang dahil sa tao. At di ang tao nang dahil sa Sabat. O hindi ba napakaliwanag, kaibigan? Hindi ba ito yung isang bagay na dapat po natin kilalanin at tanggapin? Na ang Sabat hindi lamang ibinigay ng Diyos sa lumang tipan, ang Sabat hindi lamang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo, ang Sabat ay ibinigay ng Diyos sa tao katulad po natin. So napakaliwanag, huwag nating tanggihan ang katotohanan sapagkat ang Diyos ay wala siyang itinurong mali. Ang Diyos, ang kanyang hangarin ay upang ikaw at ako ay kanyang akayin sa isang matuwid na landasin ng buhay, upang ikaw at ako ay kanyang akayin sa isang matapat na pagsunod. Di ba, kaibigan, napakasarap na kung tayo ay susunod lang din naman, ay wag na sa tao, tayo ay susunod lang din naman sa Panginoon na. Kasi sa Panginoon, meron tayong kasiguruhan, meron tayong kaligtasan, at meron tayong pag-asa. Anong araw sa isang linggo ang Sabat? Sangayon sa aklat ng Lucas 23, 52, 24, talatang 2. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato, si Joseph of Arimathea, at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. At sila'y nagsiuwi, yung tatlong Maria na nagpunta doon sa libingan ng Panginoon. At sila'y umuwi, nangaganda ng mga pabango at mga ungkwento, at ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. So, narito ang tatlong Maria ng bagong tipan. Ano ho? Hindi sa lumang tipan ito, ha? Tatlong Maria ng bagong tipan na pumasyal doon sa libingan ng Panginoon. Subalit, yung nagtatakip silim na. Lulubog na yung araw. Kaya nga't sila ay muling bumalik at kanilang ipinagpahinga ang alin? Ang Sabat na ayon sa utos. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagka umagang-umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango at kanilang inihanda. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Muling nabuhay ang ating tagapagligtas. Ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Ang kanyang pagkabuhay na muli ang nagbigay sa atin ng liwanag, ng katotohanan. Na ang unang araw ng Sanlinggo, alam po ninyo yung unang araw ng Sanlinggo na binabanggit dito. Tignan po natin sa dictionary, tignan po natin sa encyclopedia. Sila ang nagpapatotoo na ang unang araw ng Sanlinggo ay walang iba kundi ang araw ng linggo. Tayo na mga
Kristiyano, maging anuman ang atin pong pananampalataya o anumang reliyon ang ating kinabibilangan, naniniwala tayo sapagkat ito ang binabanggit ng Biblia na ang Panginoon ay nabuhay na mag-uli araw ng ng Domingo. Ito po yung unang araw ng Sanlinggo. Ang Biblia ho ang nagsasabi, hindi ang iyong kaibigan, hindi si Pastor Malabad. Ang Biblia po ang nagsasabi. Hindi ba ito yung katotohanan? Nayayamang kaibigan, ikaw ay nagsasaliksik ng katotohanan. Yayamang ikaw ay may pagnanais na lumakad kasama ng ating Panginoon. Hindi ba ikaw, kaibigan, yung taong nagsisikap at nananalangin, nagabayan ka ng Panginoon na malaman at maunawaan, matuklasan ang katotohanan? Kaibigan, ito ang katotohanan na kinalimutan ng maraming mga tao. Ito ang katotohanan na tanging gamot ng Panginoon sa pagkabalisa ng tao. Ang araw bago ang Sabat ay tinawag na araw ng paghahanda o di kaya ay Friday. Sa Tagalog ay Biyernes. Ang Biyernes ay araw ng paghahanda. Kaya nga ang Sabat ang ikapitong araw ng Sanlinggo. Dahil ang araw po ng Biyernes ay pumapatak sa ika-6 at ang Sabat ay pumapatak sa ikapito. Hello? Maalala mo ba yung talatang ating binasa kanina? Sa aklat ng Genesis? Na ang araw ng Sabat ay walang iba kundi ang ikapitong araw kung saan nagpahinga ang Diyos. So, ang atin pong pangingilin ng araw ay hindi po sa araw ng Sabado. Ang atin pong pangingilin ng araw ay kung anong pang-ilang araw nagpahinga ang Panginoon. Maliwanag na binabanggit ng Biblia na ang ikapitong araw ay ang Sabat ng Panginoon. Subalit para malaman po natin ang ikapitong araw, mas magandang malaman muna natin kung ano yung unang araw. At ang unang araw na yan, sangayon sa ating binasa kanina, yan po ay yung araw kung saan nabuhay na mag-uli ang Panginoon. At ang unang araw na yan ay walang iba kundi ang araw ng linggo. Tama ka, kaibigan. Tama ka. Kaya nga, pasimulan natin ang pagbilang ng araw mula sa unang araw ng linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ang ika-6 na araw at ang ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Kaibigan, kung binabanggit ng Biblia na ang unang araw ay linggo, ang ikapitong araw ay Sabado. Kung halimbawang binabanggit ng Biblia na ang unang araw ay Lunes, ang ikapitong araw ay linggo na siyang dapat natin ipangilin. Kung halimbawang binabanggit ng Biblia na ang unang araw ay Martes, ang ikapitong araw ay Lunes, Lunes ang dapat nating ipangilin. Subalit, natutuwa tayo sapagkat ang langit ayaw niya kaibigan, ikaw ay maligaw ng landas. Binanggit mismo ng Biblia na ang unang araw sa loob ng 7 araw ng Sanlinggo ay walang iba kundi ang araw ng linggo, ang pagkabuhay na mag-uli. Ang kaibigan, ang ikapitong araw, ang Sabat ng Panginoon, kung kailan siya nagpahinga, kanyang ipinangilin at kanyang binasbasan. Hallelujah to the name of God. Ang araw pagkatapos ng Sabat, yan po ay tinatawag na araw ng linggo. Namatay si Jesus ng Good Friday or Biyernes at siya ay nabuhay ng Easter Sunday o linggo. Kaya nga ang araw na kung saan nagpahinga siya sa libingan ay araw ng Sabado. Hindi ba ito ang katotohanan, kaibigan? Ang sabi ko nga po kanina ay kung bubuksan lamang po natin ang ating isipan, ang ating mga puso, hindi nagkamali ang Diyos na ituro sa iyo, opo kaibigan sa iyo, ang katotohanan ito.
Sabado ang ikapitong araw. Alam po ninyo, may mga patunay ng iba't ibang mga pananampalataya. Patungkol sa araw na ikapito. Sang-ayon po sa aklat ng Catholicism for Dummies ni Reverend Trujillo and Reverend Brigham, na ito po ay mga leaders ng iba't ibang mga reliyon. Ang sabi nila, ang Sabado ay ang araw ng kapahingahan. Ito ang huling araw ng sanlinggo. Ang ikapitong araw, ang araw na kung saan nagpahinga ang Diyos mula sa 6 na araw ng kanyang paglalang. Maging ang mga modernong kalendaryo, ang Sabado ang huling araw ng sanlinggo at ang Linggo ang unang araw ng panibagong sanlinggo. Sang-ayon naman po sa Anglican Manual of Christian Doctrines, page 127. Ang sabi po, ang tanong ay ito, meron bang kautusan sa bagong tipan na palitan ang araw ng kapahingahan mula sa Sabado tungo sa Linggo? Ang sagot po ay wala. Meron at hanggang ngayon na utos na ipangiling banal ang araw ng kapahingahan, subalit ang Sabat ay hindi linggo. Katulad ng nasabi na may larawan ng pagtatagumpay na ang Sabat ay pinalitan mula sa ikapito tungo sa unang araw ng sanlinggo. Sang-ayon po kay Dr. Edward T. Hiscox, siya ang may akda o author ng The Baptist Manual. Ang sabi niya, saan ang mga talaan o kasunduan natin masusumpungan? Hindi sa bagong tipan. Walang katibayan sa Biblia ng pagpapalit ng Sabat mula sa ikapito tungo sa unang araw ng sanlinggo. O salamat, sapagkat ang langit ay patuloy na nagbubukas ng pagkakataon. Opo, sa iyo kaibigan, opo sa iyo. Opo kayo, bawat isa na nakikinig sa atin. Na ang mga katotohanan ito ay nais dalhin ng Panginoon sa inyo, upang tayo ay hindi mailigaw, masinsay ng atin pong daan patungo sa kaligtasan ng atin pong Panginoon. Ipinangilin mismo ng Panginoon ang araw ng Sabat. Lucas 4 talatang 16, at siya'y napasa Nazareth ng kanyang nilakan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga o simbahan ng araw ng Sabat, nagtindig upang bumasa. Itinuro ba ni Jesus, kaibigan, ang pangingilin ng Sabat ay pagkatapos ng pagkapako ni Kristo sa krus? Sangayon po sa aklat ng Mateo 24 talatang 20, at magsipanalangin kayo na wag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tagginaw o di kaya sa Sabat man. So ipinangilin din ng ni Apostol Pablo ang Sabat, sumamba sa araw ng Sabat kasama ng mga Hudyo at mga Hintil. Tingnan natin sa aklat ng Gawa 13, talatang 42 hanggang 44. At pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at naging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe. Na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos, at nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng atin pong Diyos. Kaibigan, ang Sabat, ang araw ng pagsamba para sa sinaunang iglesia. Ano ba ang pangako ng Panginoon na kanyang ibinigay sa kanila na bumalik sa pangingilin ng Sabat ayon sa Biblia? Isaiah 58:13 hanggang 14. Kung iyong iurong ang iyong mga paa sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na marangal, at ang iyong pararangalan
na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ito ho ang pangako ng Panginoon sa kanila na manunumbalik sa pangingilin ng araw ng Sabath ng Panginoon. Ang pangingilin po ng araw ng Sabath ay pagtugon natin sa biyaya ng Panginoon sa atin. Ang pangingilin po ng araw ng Sabath ay pagtugon natin sa kabutihan, katapatan ng Panginoon sa atin. Ang pangingilin po ng araw ng Sabath ay pagtugon po natin sa kapangyarihan ng Panginoon sa atin pong buhay. Ang araw ng Sabath ay kaluguran kung saan ang atin pong makakalimutan ang mga bigat sa atin pong buhay, makakalimutan natin ang mga pagkabalisa o kabalisahan sa atin buhay, makakaramdam tayo ng alwan, kapanatagan, kapayapaan, sapagkat ang araw na yaan ay araw ng Panginoon at ang araw na yaan ay ating inilaan sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah to the name of God. Anong araw sasambahin ng mga tinubos ang Diyos sa bagong lupa? Isaiah 66, talatang 22 at 23. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na ang aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang iyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago. Paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kaibigan, ang pangingilin ng araw ng Sabat, ang pagsamba sa Diyos sa araw ng Sabat ay hindi lamang sa lupang ito, maging doon sa langit, kung saan kapiling natin ang ating Panginoon na siyang manlalalang. Kaya nga't kung atin pong ipapangilin ang Sabat para sa walang hanggan, bakit hindi natin simulan, kaibigan, ang walang hanggan sa pangingilin ng Sabat ngayon na tayo ay narito sa lupa? Ulitin ko sapagkat ito po'y napakahalagang paalaala sa atin. Kung ating ipapangilin ang Sabat para sa walang hanggan, bakit hindi natin simulan ang walang hanggan sa pangingilin ng Sabat ngayon sa lupang ito? Maliwanag ang katibayan na kung ano ang kinalaman ng Sabat. Ang Sabat ay ipinangilin ng Diyos mula sa paglalang. Ang Sabat ay pinagtibay ng Diyos sa Sinai sa 10 utos. Ang Sabat ay labis na iginagalang ng mga anak ng Diyos. Ang Sabat ay dinakila ng ating Panginoon. Ang Sabat ay itinatag sa Kristyanismo ng mga alagad. Ang Sabat ay ipapangilin ng walang hanggan. Ang tanong, paano natin ipapangilin ang Sabat ayon sa banal na kasulatan? Ang sabi po dyan sa aklat ng Exodus, kanina natin pong binasa, alalahanin natin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang dahilan kung bakit ang Sabat ay isang dakilang araw ay sapagkat isang buong araw na di mo kailangan magpagod o di kaya mag-alala. Tama ang isang buong araw ng Sabat, hindi mo na kinakailangan magpagod o mag-alala sapagkat ang buong araw na yan ay atin pong inilalaan sa pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa Panginoon. Alam nyo, kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, kapag tayo'y sumasamba sa Panginoon, naalala pa ba natin yung mga problema? Naalala pa ba natin yung mga nagpapabigat sa atin, yung parabagang pasan natin ang mundo? Kaibigan, ang panahon ng Sabat, ang siyang programa ng Panginoon, at ito'y mananatili magpakailanman, na kung atin pong susundin, mawawala tayo sa pag-aalala
sa mga bagay na siyang bumabagabag at nagpapabigat ng atin pong buhay. Sapagkat ang isang buong araw ng Sabat na yan ay atin pong ilalaan sa pagpupuri, pagsamba sa atin pong Panginoon. Yan po ay kalidad na panahon kay Jesus at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pakikipag-usap kay Jesus sa araw ng Sabat sa pamagitan po ng ating panalangin. At ang araw ng Sabat ay pagsamba. Kasama natin ang ating pamilya, kasama natin ang ating mga kaibigan, kasama natin ang ating mga kapatid sa iglesia na sumasamba sa ating Panginoon. Ang araw ng Sabat ay araw ng pangpamilya. Ang araw ng Sabat ay isang araw sa kalikasan na nag-iisip tungkol sa Diyos na siyang manlalalang. Ibinigay ni Jesus ang tamang halimbawa sa pangingilin ng Sabat. Nagpagaling siya ng mga taong may sakit at nagpanauli ng kalusugan spiritual ng mga tao. Mahalaga, kaibigan, ang araw ng Sabat na dapat po natin ipangilin. Sapagkat ang sabi po ng aklat ng Deuteronomio 4 talatang 2, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniutos inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo. So kaibigan, huwag daw natin dadagdagan. At huwag din natin babawasan. At huwag din natin aalisin sa utos ng Panginoon sa kanyang banal na salita ang araw ng Sabat sapagkat ito ay para sa iyo, kaibigan. Wala tayong dapat bawasan. Kaya nga inilagay ito ng Panginoon sa Biblia, sa kanyang kautusan, para sa iyo ito, para sa akin ito, para sa atin ito. Dahil alam ng Panginoon na darating ang panahon na ang ating buhay ay magiging mabigat, ang ating buhay ay magiging, hindi natin kayang ilarawan. Dahil sa maraming kabalisahan. Ang araw ng Sabat ay programa ng Panginoon. Kaibigan, para sa iyo ito. Para sa iyo ito. Opo, para sa ating lahat. Dahil mahal tayo ng atin pong Panginoon. Gawa 5 talatang 29. Ang sabi po diyan, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa tao. Hindi ba kaibigan, mas masarap sumunod sa Panginoon? Hindi ba kaibigan, mas masarap tumalima sa Panginoon? Hindi ba kaibigan, mas masarap ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Panginoon? Dahil ang Panginoon ni minsan hindi nagkulang sa atin. Ang Panginoon ni minsan hindi tayo kinalimutan. Ang Panginoon ni minsan wala siyang ibang hangarin at pinapahalagahan sa mundong ito kundi ikaw, kaibigan ko. Ako yun. Bawat isa sa atin ay pinapahalagahan ng Panginoon. Kaya mas masarap, mas masaya, mas masagana ang sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Sa lamanan ng Eden, kung inyo pong maalala, ang sabi ng Panginoon, ang isang puno ay kakaiba. Ang sabi naman ng dyablo, kahit anong puno ay pupwede na. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya, mapanganib, kaibigan, na bagay na ilagay natin ang ating sariling katwiran higit sa hayag na utos ng Panginoon. Yan po ang ating pong pakatandaan. Ang sabi nga ng marami, kapag ka gusto at gustong gawin sundin, maraming paraan. Subalit pag ayaw, maraming dahilan. Kaibigan, hindi si Pastor Dan ang nagsasabi nito. Hindi ang tao, ang iyong kaibigan, ang nagsasabi na kinakailangan natin ipangilin ang araw ng Sabat. Kaibigan, kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Masarap sumunod sa atin pong Panginoon. At huwag natin ilagay sa ating sariling katwiran higit sa hayag na utos ng Panginoon na ipangili ng araw ng Sabat sapagkat mapanganib ito, kaibigan ko. Kaya nga't ang Iglesia ng Panginoon sa huling araw, ang 7 araw na ito ang Sabat,
ayon sa 10 utos ay kanilang ipapangilin. Apokalipsis 12, talatang 17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. So kaibigan, sa huling kapanahunan, ang huling iglesia na pinangakuan ng Panginoon na kanyang ililigtas, sila ay ang mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Sumunod tayo sa Panginoon, kaibigan ko, at hindi niya tayo pababayaan. Sumunod tayo sa Panginoon at hindi niya tayo iiwanan. Sumunod tayo sa Panginoon, dadalhin niya tayo sa isang matuwid na landasin ng buhay hanggang sa marating natin ang langit na bayan. Kaibigan, ang Sabbath ay walang hanggang simbolo ng kanyang kapangyarihan sa paglalang at biyaya sa sangkatauhan. Kaya nga, ito ang napakahalaga, kaibigan, isang katotohanan muli na ating natuklasan ngayon pong gabi. Alam ninyo, personally, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil sa tuwing ang katotohanan ito ay akin pong sineshare sa aking kapwa-tao, opo, ikaw, ang aking kaibigan na nakikinig ngayong gabi, nakikita ko kung ano ang tanging hangarin ng Panginoon sa atin. Yan ay gusto ng Panginoon na tayo po ay maligtas. Kaligtasan ang hangarin ng Panginoon sa kanila na sumusunod sa Kanya. Kaligtasan ang hangarin ng Panginoon sa kanila na nangingibabaw ang kanilang pagmamahal sa Panginoon, pagsunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga't napakahalaga ng atin pong paksang tinalakay, ang paksang ito ay para sa iyo, kaibigan ko. Alam niyo, nananalangin ako na sana ang katotohanan ngayong gabi na inyong natuklasan, na inyong napakinggan, ay manatili sa inyong isipan, manatili sa inyong puso. Hindi mahirap, kaibigan, ang sumunod sa Panginoon. Hilingin mo lang sa Panginoon na gabayan ka, akayin ka. Nasa Kanya ang iyong kalakasan, kaibigan, upang ikaw ay makasunod ng lubusan sa nais ng Panginoon sa iyong buhay. Ginawa niya ang araw ng Sabath upang ipangilin para sa iyo at para sa akin. At ang ikapitong ito ay walang iba kundi ang araw ng Sabath o Sabado. At ang Sabath ay napakahalaga sapagkat ipinapakilala ng Diyos na siya ang ating manlalalang at siya ang ating manunubos. Kaibigan, ang iyong lingkod, kami ay patuloy na mananalangin sa inyo. Alam kong kung ito man po ay panibagong pagtuklas sa katotohanan ng Biblia, panukala ng Panginoon na iyong marinig ito, kaibigan ko, sapagkat mahal ka ng Panginoon. Nais ng Panginoon na ikaw'y makita doon sa langit. Ang pagpapasya ay nasa sa iyo. Subalit, kung nararamdaman mo ang pagkilos ng banal na Espiritu, kung nararamdaman mo, kaibigan, ang pagtuktok ng Panginoon sa iyong puso, pagbuksan mo, sapagkat nais ng Panginoon na siya ang manahan sa iyong buhay. Kaya nga, kung kayo man po ay pinagpala ng atin pong pag-aaral ngayong gabi, muli ibinabalik ko sa inyo ang mga numero upang kami po ay inyong maabot. 0917-1742-777, 0917-1742-777, 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal naming Diyos, marami pong salamat. O napakaliwanag ng katotohanan ng langit na ang Biblia ay inyong ipinagkaloob sa amin upang matuklasan namin, Panginoon, ang katotohanan patungkol sa inyong programa, panlaban sa stress, pagkabalisa, pagkatakot, pag-aalala.
O Panginoon, salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, na ang katotohanan ito ay inyong ipinarinig sa lahat ng aming mga kaibigan na nakikinig ngayong gabi. Maari po ba, Panginoon, dalangin ko para sa kanila? Katukin po ninyo ang kanilang mga puso. Mahal nila kayo at handa silang sumunod sa inyo, Panginoon. Dangan nga lang marahil ay maraming mga hadlang o di kaya sirkumstansya na pumipigil. Subalit, Panginoon, makapangyarihan kayo sa lahat. Alang-alang sa mga taong ito na nagsisikap na matuklasan ang katotohanan, akayin po ninyo ang kanilang mga puso sa daan patungo sa inyong katwiran. Ingatan po ninyo kaming sama-sama sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.